Hello, magandang madaling araw mula dito sa Amerika at syempre sa aking mga palangga, Luzon, Visayas, Mindanao na laging nag-iintay sa ating mga expose, mga pasabog na dito lang natin mapapanood sa ating Boljak TV, Maharlika Network, Boljakan, sa ating mga Facebook accounts. Kaya naman bago tayo magpalabas ng video, hayaan muna nating i-promote ang ating Sendwave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course, Canada. Okay, handa na ba ang lahat, mga kababayan? Sa mga nakaaraang araw, in-expose natin ang pagiging mastermind ni Lisa As Araneta sa pagdukot sa mga minor de edad sa Turkey kasama ang kanyang social secretary na si Bianca Zubel at pagsabuatan ng Department of Foreign Affairs ng asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na dating DFA Sec at inappoint din ni Kuting ngayon yan. Then also ang DFA secretary now. So nagsabuatan pero hindi pa rin pinipick up ng mainstream media kasi ayaw nga nilang pag-usapan, mga kababayan. So ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang video na ito na hindi nyo pa napanood sa tanang buhay nyo na kung saan makikita nyo po ang pang-aabuso ng isang appointee ni Lisa Tanas o ni Marcos Jr. sa PIDEA. Walang iba kundi si Virgilio Lazo. Kung natatandaan ninyo, last year, ay inulat ko po sa inyo ang pangyayari na kung saan ginombag niya ang isang attorney, si Attorney Delgado na nagtatrabaho din sa PIDEA. Right? So, tignan muna natin. So, pinakita ko yan sa inyo noong last year. Okay? Last year, mga kababayan. Wala. Okay. Last year. Tignan ko lang yung date. Okay. Okay. So, i-share nyo to dahil ito ay kailangan malaman ng taong bayan. Right? Si Attorney Delgado. Okay. So, si Attorney Delgado po ay pinalitan, okay, tinanggal dahil maliban sa tinanggal siya ay binugbog, ginombag siya ni Lazo. Alright? So, ang pangalan na buo ni Attorney Delgado is Al Vincent Maji Delgado. Okay? Siya ay Intelligence Officer 2. Alright? And mga kababayan, okay, pinakita ko sa inyo itong picture na ito last year. Tignan lang natin. Ang pagtanggal sa kanya. Alright, ito. Remember, this was actually November 17 of 2023. Naalala nyo ba ito, yung incident report na sinubmit ni Attorney Delgado? Naalala nyo po yan? Ay, wala. Anyway, ayan, layuan ko na lang. Yan ang kotse pula at saka yung kotse ni Delgado. O sige, ganito na lang. Ang nakasulat dito, mga palangga, this was November 17, 2023, incident report. Sabi dito, this is from Attorney Delgado. This is in compliance to the verbal instruction of the Director General last November 16 pala nangyari. Okay, yung letter niya is 18. And Attorney Francis Del Valle, okay, on November 16 around 5:30 a.m. along Nia Northside Road while on board my vehicle, Gray Honda Civic, and driving along Nia Road, I made a stop at the right side of the same facing Agham Road as I am headed towards the entrance gate of PIDEA National Headquarters. That instant, I noticed a red Innova blocking the entrance of gate. Considering that I could not go inside the office because of the red Innova, I maintained my position so as not to block the incoming vehicles from the direction of Agham Road. So today, makikita ninyo. So, nung inulat ko yun sa inyo, ano pa lang, chika boom boom pa lang, at base pa lang dun sa statement na, na binasa ko kay Attorney Delgado. So mga kababayan, gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kahayop ang appointee ni Lisa Tanas
ni Marcos Jr. ang gobyernong ito na itong PDEA, okay, na ang trabaho niyan dapat ay manghuli ng mga pulboronic katulad ni Coting, di ba? Hinuhuli ang mga katulad ni Coting na bangag at yung mga nagmamanufacture ng mga pulburon o ng mga shab-shab, you know what I mean? Na katulad ng ginagawa ni Mark Anthony Sayarot. Mamaya pupunta tayo kay Anthony Sayarot. But this time, alam ko sabik na kayo, yung vlog po natin noong November and December, I think 2-3 beses natin binlog sa inyo, ang tungkol kay PDEA, palangalanan natin ng bonggang-bongga, PDEA Chief Virgilio Lazo. Makinig kang hinayupak ka. Okay? Marinig ka dahil siya po ay inappoint noong October. Kung natatandaan ninyo, siya ay inappoint noong October 17 of 2022. Was it October? No, October 21 of 2022 noong pinalit siya kay Wilkins Villanueva after mahuli nung grupo ni Wilkins Villanueva ang anak ni Remulla doon sa Mary Jane. You know what? Yung Kush from San Diego. So pinalitan yon si Wilkins Villanueva at itong pinalit si Lazo. So nandito na tayo, balik na tayo kay Attorney Delgado. Ito na po, buo na. This is a 5-minute video na makikita ninyo kung gaano kawalang hiya, kung gaano kaabusado ang PDEA chief na kung saan dapat sila ang nagpapatupad ng batas, maximum tolerance, inirerespeto ang batas, inirerespeto ang kapwa nila, pero likas na manang-mana kay Liza Ahas at kay Coting. Panoorin natin. So ayan po, Red Innova arrives with Lazo on board. Stop ko muna. Okay? So papaliwanag natin. So yung Red Innova na yan, ang nakasakay po dyan ay si PDEA Chief Lazo at ang kanyang mga close-in security. So yung kotse na yan po si Attorney Delgado. Okay? Yan si Attorney Delgado. Okay, ngayon, play natin. Sorry, hindi pa pala yun siya. Sorry, hindi pa pala si Attorney Delgado yun. Ito pa pala, parating pa lang. Ayan, si Lazo yan, Delgado arrives. Ayan, Delgado arrives. Ayan na si Attorney Delgado. Alright, so ayan na siya. Okay, so kakanan dapat siya papasok. Ayan, o teka, Delgado stops on the opposite lane. Papasok po sana siya dyan kasi yung entrance na yun, kung nasaan yung Innova, yan ay papasok sa PDEA. Okay, office. Then, okay, paano nga naman makakapasok si Attorney Delgado kung nakaharang ang buwaka ng inang si PDEA Chief Lazo? Okay, ang sabi dyan sa caption, Delgado waits until the red Innova clears the gate. So nag-antay si Attorney Delgado, pero nakaharang pa rin si Lazo. Alright, so play natin. Tanggalin nga muna natin yung sandali lang. Yung Maharlika Network na yun, hindi ko mabasa. Tanggalin mo nga. Ayan, ito. Alright, ayan na. Okay, so ayan, ayaw pa rin. Umalis. Nakaharang pa rin itong si Lazo. Okay, another vehicle from EDSA. Okay? Dahil lang. O, may parating. Nakita nyo? The incoming vehicle, dahil lang tatanggalin ko lang tong ito, kasi hindi ko mabasa. Alright. Okay, go. So, anong sabi dyan? Blocking that the vehicle intends to enter PDEA, the incoming vehicle overtakes on the right of Delgado. Okay, ito na. So ayan, nakita nyo, nag-blink, ay nag-hazard yung coaching yon. So hindi pa rin makapasok si Delgado. Ayan. Gate 1, north. Okay. Notice, basahin nyo. I-off ko muna. Stop ko na. Notice as the rear left door of the red Innova opens violently. So tignan ninyo, bubuksan yung pinto ng Innova. Tignan natin. Si Delgado, si ano po yan PDEA Chief ang pinag-uusapan natin. Ayan, ang tapang, okay? Yan yung nagduduro-duro na yan. Yan po si Virgilio Buwaka ng Inalaso. Okay?
Ayan. So, dinuduro niya. Nakita nyo, in-stop ko muna. So, play natin uli. Okay, ayan. So, inano na nila. Ayan. Sinugod. Okay, sinugod. Yung naunang dumuro, si Lazo yon, PIDEA chief, at yung mga close in security niya. In-stop muna natin. So, upon opening the driver's side door of Delgado, okay, ano nangyari dyan? Delgado answered, "Sir," sabi niya, ano yan? Okay. Ang tanong niya dyan, kung siya daw ba ang nagbusina. Ang sabi niya, hindi ako. Kaya hindi ko mabasa, medyo maliit. Play natin. Ayan. Okay? Lazo goes towards PIDEA to call a security guard. Okay? Stop muna natin. So, tinawag ni Lazo ang security guard para i-confirm kung si Attorney Delgado ba ang nagbusina sa kanya. Kundi mo ang putang ina, nakaharang siya. Napakaliit na bagay. Kung siya ay kinlear niya na yung daan, dahil pareho naman silang taga-PIDEA. Diba? Kita niyo yung PIDEA chief? Nakaharang siya sa daanan. At saka mga kababayan, yung danger na ni Attorney Delgado na nasa gitna siya at not only yung danger sa sarili niya, kundi danger sa mga kotse, sa mga motorista, 'di ba? Magkasalubong na mga motorista. So, tinawag niya pa yung gwardiya para i-confirm kung si Delgado nga ang busina. Okay, play na natin. Tinawag yung guard. Okay. Ayan. Talagang mainit ang ulo tong hayop na Lazo na to. Ayan mga kababayan, mga military, men and women in uniform. Kita ninyo, oh, demonyo talaga. Oh. Ano sabi? Lazo asked the security guard, sino yung bumusina kanina? And he answered, si Attorney Delgado, sir. O, stop muna natin. So, yan po ay, yan o yung guard na nakaputi. Okay? Play uli natin. Okay, ayaw niya talagang tigilan. Alright? Ayaw tigilan ni Lazo. PIDEA Chief Lazo. Ang siga, hayop. Ayan. Lazo slams or shut the door. So, sinara niya yung pinto. Ayan. Kung ano-ano pa rin pinagsasabi niya dyan at parang gusto talagang pumatay ng tao. So, tingnan natin kung ano mangyayari, mga kababayan. Ayan, pumasok. Alright? So, nakatenga pa rin si Attorney Delgado. Imagine niyo mga kababayan, na ginagawa nitong Lazo na kaguluhan, panggigipit. O, ayan. So, nag-forward na ito. Yan, umalis na muna si Attorney Delgado. Kasi nga, ayaw siyang papasukin eh. Nakaharang ang putang ina eh. O, tignan nyo. O, yan. Tapos, pumasok siya. Bantayan ninyo, 9 minutes later, babalik siya. At kung anong gagawin niya. Right, tignan natin. Okay, about 9 minutes later, ayan na po, lalabas uli yan si Virgilio Lazo. Yang hayop na yan, well, ayan, nagsiga-sigaan, okay, ayan, pinuntahan uli nila si Delgado. Anong sabi dyan? Approaches the vehicle, ayan, pinuntahan na nga nila, ayan na. Abangan ninyo kung paano gagawin niya kay Attorney Delgado. Okay? Okay, pinabuksan niya. Ayan, tignan nyo. Oh. Anong sabi dyan? Lazo demanded to open. Ayan, pinabubuksan niya itong front ng car. Diduduro-duro niya. Okay, si Delgado. Lazo waves his hand. A finger of Delgado's face. Diba? Diduduro-duro niya. Oh. Ayan, ang hayop na to. Oh. Pinabusina niya. Pinahank niya yung busina. Ayan. Oh. Nakita nyo? Okay? Oh, yan. Tiyan mo, dinidibdiban na siya doon. Dinidibdiban na siya ni Lazo. Ay, yeah. Dinidibdiban na siya hanggang sa, actually nalaglag yung baril dyan ni Lazo, mga palangga. Ayan. Kakakadibdib niya dito kay Attorney Delgado. Nakita ninyo? Ayan. O, inan niya sa mukha. O, dinuduro-duro niya. Okay? So, ayan, nakita. Ayan, doon na lang muna. Okay?
So yan po yung kabuang pangyayari doon sa vlog natin noong November and December. Nakita nyo kung gaano ka-arogante ang PIDEA chief. At alam nyo ba kung anong ginawa dyan? Well, alam nyo na dinismiss po yan si Attorney Delgado, pati yung kanyang mga co-workers, yung mga associate niya na sa tingin ni Lazo ay kumakampi or kumampi kay Attorney Delgado. Di ba binasa ko sa inyo siguro mga 50 tao ang itinapon ni Virgilio Lazo, PNP chief, PIDEA chief Lazo sa iba't ibang mga probinsya. At nga yung iba, at ito nga si Attorney Delgado ay tuluyan ng nag-resign na dahil hindi niya nakakayanan ang pangbabalahura, ang pang-aabuso ni Virgilio Lazo na inappoint ni Marcos Jr. at ni Lisa na kasabwat nila sa kanilang mga illegal activities. Kasi mga kababayan, na pag-alaman natin na kapag gumagawa ka ng tama sa PIDEA, imbis na bigyan ka ng award, ay tatanggalin ka sa trabaho. So, mga kababayan, kayo ang mag-desisyon. Kung ano yung nakita ninyo, dahil hindi ko naman inimbento yan. You know what I mean? So, kailangan lang maipaabot sa inyo kung anong ginagawa nitong napakawalang hiyang PNP chief, PIDEA chief na ito. So, noong December 18, ay tuluyan na nga dahil nireassign niya eh. Kumbaga, tinatapon sa hibok-hibok itong mga Lexie Delgado. So, nag-resign na lang at bumalik na sa private practice etong si Attorney Delgado. Ganun po sila mag-trip, ganun po sila mang-abuso sa ating mga pulis o mga workers. O yun? At sa iba pang mga taong gobyerno na nagtatrabaho lamang ng tama. So, mga kababayan, galit na galit yan si Lazo sa akin dahil marami tayong in-expose sa kanya na mga anomalya last year pa. So, imagine ninyo, mga kababayan, kung ganito ang namumuno na dapat sila ay what? Dapat sila ay lingkod bayan. Pero dahil sila ay abusado at bangag, katulad ni Lisa Ahas Araneta Smugs at Marcos Jr., kaya naman inaabuso nila ang batas. Grabe, ano? So, inulat ko din sa inyo na inappoint din ni Virgilio Lazo ang kanyang sarili last year, maliban sa PIDEA chief na siya, ay siya pa may hawak ng finance department. Siya pa yung director ng finance para makakamkam siya ng 5 million kada buwan. Based po yan sa ating informer. Okay? Now, ano ang latest, mga kababayan? Kulang pala yung title ko eh. Actually, mga palangga, ang malungkot na pangyayari ay may ginorgor si Lazo indirectly. Paano niya ginorgor indirectly? Ang ibig ko sabihin, may na tsugi, pangit eh. May inatake sa puso na taga-PIDEA na ginagawa lamang ang kanyang trabaho, mga kababayan, dahil sa pagtitrip ni Virgilio Lazo. Okay? Ano ang nangyari, mga kababayan? Alright? So, mayroong, basahin ko lang dito. Okay. Itong si Alvin Yap Tangco, mga papalangga, si Alvin Yap Tangco na nagtatrabaho sa PIDEA, isa na po siyang regular na worker ng PIDEA for 20 years at malapit na mag-retire, ay itinapon ni Lazo at ng kanyang mga kasabwat dyan sa PIDEA sa probinsya dahil lamang sa inutusan. Okay? Inutusan itong si Alvin Yap Tangco, mga kababayan, na bumili ng bulaklak para sa isang namatayan sa COA. Okay? So, nung inutusan, ito si Alvin Yap Tangco, nitong mga tao ni Lazo, mga palangga, at mukhang hindi natuwa dahil unang-una wala naman daw binigay na pera para pambili ng bulaklak. So, hindi siya nakabili ng bulaklak. So, ang nangyari, mga palangga, sa simpleng
sa simpleng ganung mali ba yun or hindi nasunod yung kanilang utos, ay tinanggal sa trabaho si Alvin Yap Tangco. At namatay po siya couple of days ago. I think for mga 1 linggo na yata. Ngayon ang nakalipas. Ngayon, mga kababayan, alright, dahil doon, basahin ko lang to kailan siya tinanggal. Ito, nasa akin, hawak ko. Alright. Ni-reassign siya noong January, okay? January 31 of 2024. Ni-reassign siya ni Lasso dahil lang doon sa pagkakamali ng kawawang pulis na si Alvin Yap Tangco. Dahil sa utos nga na hindi nakabili ng bulaklak, itinapon siya sa probinsya nitong grupo ni ni Lasso. Ganon, mga kababayan, kawalang hiya itong gobyerno ni Marcos Jr. So, ano nangyari sa kanya? Okay? Ang nangyari sa kanya, mga kababayan, ay dahil, at kaya ba siya namatay? Ito, March 14 pala. March 14 namatay itong si Yap Tangco. Dahil sa sobrang sama ng loob, sa sobrang stress, dahil sa yun lang ang pagkakamali niya, itinapon po siya, I believe sa Mindoro siya tinapon. Was it sa Mindoro? I just wanna make sure. Okay? Okay. Imagine mo, inutusan lang siya palangga na bumili ng bulaklak, tapos pinalaki nila. Grabe, pinalaki nila yung issue hanggang sa inatake na nga sa puso. Okay. Yeah. Okay. Hanggang sa inatake na nga sa puso. So, namatay nung March 14. So, pinapakita ko sa inyo kung gaano ka walang hiya ang pamunuan ni Marcos Jr. Ngayon, nakita nyo naman yung video. Nakita ninyo kung paano siya mang-abuso at paano niya tanggalin ang mga taong nagtatrabaho ng maayos. Nakita nyo naman, nakaharang siya doon sa daan. Tapos yung bulaklak lang na hindi nabili nito si Alvin Yap Tangco, inilipat niya, itinapon niya sa malayo at inihiwalay sa pamilya. So, inatake ngayon sa puso. So, ayon sa family, yun ang naging dahilan kung bakit, nagkasakit ang kanilang tatay, ang kanyang, yung tatay. Okay, kasi may sumulat kasi yung anak. Okay, sumulat yung anak, mga palangga. Okay? According dito, actually, maliban pala sa pagtapon sa malayong lugar, ay kinasuhan pa. Okay? Kinasuhan pa ni Lazo. Kaya masyadong na-stress at binawian ng buhay dahil sa inatake nga sa puso. Ito ang letter ng anak. Okay? Sabi ng anak, gusto ko lang pong linawin. I think, this letter is about yung parang ayaw pa magpadalaw ng family sa mga taga-PDEA. Okay? Sabi dito, magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang po i-clear yung kumakalat daw po na maling balita. Gusto ko pong linawin na wala pong sinabi ang mama ko na ayaw po niyang magpapunta ng taga-PDEA sa burol ng papa ko. Naging masama po ang loob ni Papa kay DG PDEA, Lazo, at OIC FMS po na pwedeng naging cause ng stress ni Papa. Kaya sinabi po ng mama ko na wag na daw po sila papuntahin sa burol if may plan po sila. Birthday po kasi ng mother ko kahapon at araw din po na namatay si Papa. That was March 14. Mataas po ang emotion ni Mama. Kaya nasabi niya yon, nirerespeto po namin ang desisyon ni Mama at sana ay wag din po ninyong masamain. Okay? Marami na din pong taga-PDEA na nagpunta sa burol ni Papa. Personnel from FMS, HRMS, IT, LAMS, and DDGO, and RDIVB, may taga-COA, and Landback na din po na pumunta dito. At welcome naman po sila. Welcome naman po ang lahat. Hindi lang po namin ma-entertain sabay-sabay dahil may family and friends din po na need namin i-entertain. Sana po maayos po yung kumakalat na fake news. Bilang respeto lang po kay Papa, di na po niya magpagtanggol ang pamilya namin. Kaya bilang panganay sa pamilya ay gusto po naming malinis ang binabato na maling balita ayon sa kanyang Papa. Mahirap po sa family namin ang biglang pagkawala ni Papa. Nagluluksa pa din kami. Totally hindi pa rin namin tanggap ang pangyayari. Wala po siya. Sinasabi sa amin kung ano yung nararamdaman niya.
Kaya yun po ang iniisip ni Mama dahilan na na-stress si Papa ay yung pagkalayo niya sa aming pamilya. Sana po ay wag tayong maniwala sa maling balita. Magandang gabi at maraming salamat. Yun po yung post ng anak ni Alvin Yaptanco. Yun kung bakit ako emotional. Lagi ko itong sinasabi sa inyo. Gaano kahirap sa mga pulis natin na nagtatrabaho ng tama, na sila ay naglilingkod sa kanilang bansa, na dahil lang sa putang inang bulaklak ni Lasso na inutos nila, ay tinapon nila sa probinsya at inilayo the late Alvin Yaptanco at na-stress at inatake sa puso. So sabi ko kanina, indirectly, ginorgor nila ang kawawang polis. Ginorgor nila ang taong walang kalaban-laban dahil ginamit nila ang pang-aabuso ng power dyan sa gobyerno. Doon sa mga kapapasok lang. Nakita nyo naman kanina. Mga kababayan, ganito ka walang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. And aside from that, mga kababayan, okay, meron pa silang tinanggal, okay, may tinanggal pa sila na nagngangalang, okay, pangalanan ba natin? Alright? Actually, mga palangga, ang dami na nagre-resign sa PIDEA dahil sa ginagawang pangharas at panggigipit ni Lazo. Okay? So again, PIDEA, yeah, yung namatay si Alvin, okay? Yaptanco ay worker sa PIDEA. Tama? Okay? May nag-comment yan kanina. Abuse of power. So ngayon, ang dami nilang hinaharas. Ang daming ginigipit ni Lasso. Ngayon, mga kababayan, yung mga nahuhuling, walang nahuhuling droga dahil sila magkakasabwat. Dahil nga, tignan nyo nga si Mark Anthony Sayarot. Di ba, mga kababayan? Mamaya tatakal natin si Mark Anthony Sayarot. So, itong isang magaling na nasa airport, dyan sa airport na kung saan siya ay naatasan na manghuli o mag-intercept na mga labas-pasok na droga dyan sa airport. Dahil nagtatrabaho itong taong ito ay tinanggal din ni Lasso. Okay? Tinanggal din nila at itinapon sa Leyte. Yung mga nagfa-function, yung mga nagtatrabaho sa PIDEA na ginagawa yung kanilang trabaho ay tinatapon ni Lasso. Dahil ayaw niya na magtrabaho itong mga PIDEA employees ng tama. Ayaw niyang manghuli ng mga labas-pasok na pulburon. Kasi nga naman, protector itong gobyernong ito ng mga pulburon at mga shab-shab na paborito ni Kuting Jr., mga kababayan. So yung mga performers, mga magagaling na ating mga government workers, kapag magaling ka o maganda ang ginagawa mo, tatanggalin ka ni Lasso, ni Lisa, tatanggalin ka ng walang kalaban-laban. Imagine niyo kung gaano kasakit sa pamilya, sa mga pamilya, ang ginagawa nitong mga walang hiyang ito. So ang pwesto pangalan to, siya ay chief ng Interagency Task Force Illegal Drugs. Okay, siya din yung humuli. Alright? Actually, siya din pala yung humuli nung anak ni Remulla. Okay? Ito. Grabe, ni-reassign. March 20, hawak ko po yung reassignment. Galing kay Lazo. Agent Gerald A. Javier. Investigation Agent 3. Agent is hereby relieved from the Regional Office, National Capital Region, and subsequently reassigned to the PIDEA Regional Office 8, effective March 2024. Tinapon sa Leyte, March 20. Yung magagaling. Ano ang gagawin ninyo, mga kababayan? Pinakita ko na sa inyo ang mga ebidensya ng kababuyan nitong mga appointees ni Kuting. Balikan natin itong si Mark Anthony Sayarot na, again, nahulihan, na-intercept ang kanyang pagawaan ng pulburon dyan sa Ayala, Alabang. Diba? Bakit siya na-intercept? Dahil mayroong epektos, okay, na 1.5 na toneladang shab-shab na paborito ng mga jutang ginimis na ito ng pulburonic government
at 450 kilograms na favorite ni Kuting ang na-intercept ng Australian Federal Police. Tapos mga palangga, kung naalala ninyo sa vlog natin last year, nung binusisi itong mga dokumento sa pagtransport ng illegal na pulburon, nakita dun sa Bill of Lading na ang mga papeles ay galing nga sa Pilipinas. Ipakita muna natin si Sayarot para ma-remind nyo. Kasi yung mga palangga ko, last year, hindi pa kayo nakaka-follow sa akin. Pero ipakita natin kung sino si Mark Anthony Sayarot. Ayan po yan. So ayan yung ginangak nga ko. Si Mark Anthony Sayarot ay, that was September, kasama ni Lisa, Ahas, ni Kuting, ni Tambaloslos, ayan, sa New York. At kunyari, nagkain-kain pa sila dyan sa ano na yan, okay, sa food truck na yan, na kunyari sila ay what? Ang drama nila ay humble sila at mababang, you know, mapangmahirap, chuchu-chuchu. Pero ang totoo ay puro kasinungalingan lamang. So balik tayo kay Sayarot. Yan si Sayarot na yan, na ipinakita ko sa inyo, mga kababayan, ay nahuli yan sa Ayala Alabang. Ayun na nga, dahil dun sa, tanggalin ko na. Dahil nga, tanggalin na natin. Kasi nga, again, na-intercept ng Australian Federal Police ang almost 2 tonelada na pulburon. Kaya chinek nila, binackground check, tinignan kung saan nanggaling ang shipment. At napag-alaman nga na galing sa Pilipinas. So ano ang ginawa ng Australian Federal Police? That was 2022 ha. This was 2022 issue. Presidente na si Kuting. So ang Asian Federal Police ay nakipag-coordinate sa AFP at ibinigay ngayong mga detalye through ISAF. Ayan, mga kasabwat din ni Lisa Smugs dyan. Diba? Alam nyo yan, yung isa sa mga, yung mga inutusan ni Lisa na mga extract doon sa Turkey. Anyway, so binigay ng Australian government sa AFP, sa ISAF, okay, sa PDEA, at nakipag-coordinate sila na, hey, ito mga shipment na ito ay galing sa bansa ninyo. So nagkaroon nga ng backtracking, hinanap nila kung saan nga ba ito nang galing, hanggang sa na-pinpoint na ang 2 tonelada, almost 2 tons of pulburon na paborito ni Kuting Jr., mga kababayan, ay, yun na nga, galing sa Alabang. At nakita doon kung sino-sino ang mga nag-aasikaso ng shipment. Sa surveillance, from the airport, from the laboratory, di ba? Pulburonic laboratory. So hanggang nga natunto nila yung warehouse kung saan doon nagluluto ng kontrabando ng pulburon si Mark Anthony Sayarot at kasabwat niya doon ang kanyang chemist na imported pa o foreigner. Okay? Na French national at Canadian national. Okay? So itong ating mga PDEA officers o PDEA officers, so binantayan o sinurveillance itong bahay nitong Sayarot na ito at yung 2 niyang kasabwat kung saan sila nagluluto ng pulburon. Kaya nga natuntun sa Ayala Alabang. Inulat ko na yun sa inyo. Binabalikan ko lang. So ngayon mga kababayan, for almost 6 months I believe o mahigit pa ang pag-surveillance ng ating PDEA. This was before Duterte. Actually, ang droga during kahit naman anong administration. But again, so nung panahon na ni Kuting, mga kababayan, so sinurveillance itong laboratory ni Sayarot na BFF ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Lisa Ahas, doon sa Alabang. Imagine ninyo ang isang nagluluto ng pulburon, isang nagmamanufacture, nag-export papuntang Australia, ay isinasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas sa kanilang mga state visit. So yun na nga, na-identify na yung 3 personalidad na yun, okay, kasama si Sayarot, na sila po ay may pagawaan o may laboratory ng pulburon sa Ayala Alabang. Kaya sila ay minanmanan ng mga matitino, hopefully, I believe so, na mga PDEA officers natin. So, ang nangyari doon, mga kababayan, doon sa surveillance, kung natatanda niyo yung vlog ko, itong French national na kasabot ni Sayarot, nakita doon sa surveillance camera na sinundo nila para dalhin nga doon sa kanilang laboratory, sa pulburonic laboratory. Kasi yun yung chemist nila. Sa madaling sabi,
tagapagluto ng pulburon. So binantayan ng pinadayan ng PIDEA, ng ISAP, ng ating mga authorities, 'di ba? So napag-alaman na nag-rent ng dalawang property doon si Sayarot sa Ayalabang para ngayong isa tirahan, yung isa ay pagawaan ng pulburon. So nung nahuli sila, mga kababayan, during surveillance, tinignan yung mga waste nila, yung mga basura, kung ano mga tinatapon nila, kung naalala niyo yung vlog natin. So doon nakita na may positive, okay? Positive sa pulburon, positive na may niluluto sila. Kasi habang sinusurveillance, nakita na may mga pinapasok na mga freezer, kung ano mga laboratory equipments during that time of 2022. Doon pa lang kaupo-upo pa lang ni Kuting. So during that time nung na-confirm ng PIDEA na ito positive ito, kaya sila nag-release o nag-order ng warrant of arrest, mga kababayan. So nag-order ng warrant of arrest hanggang sa natuluyan na nga, na nahuli na nga itong si Mark Anthony Sayarot. Pero nung nahuli siya, mga kababayan, i-deny niya. Alam niyo, nasa dyaryo yan eh. Binabalik ko lang sa inyo. Nasa dyaryo lahat yung pinagsasabi ko. Later, kahit sa Australian Federal Police, nandiyan dyan. So nung nahuli na siya, hindi niya inamin na hindi daw sa kanya yung bahay yung paggawaan ng pulburon. Pero based doon sa contract of lease, o sa lease of contract, mga kababayan, nakalagay yung pangalan niya. At ano nangyari kay Mark Anthony Sayarot? Again, that picture, that was itong picture na to na magkasama sila ni Kuting, alright, that was September. Itong nasa right, nakita nyo naman, November 18, 2022. So nahuli nga siya. Nung nahuli siya, non-bailable. Di ba? Non-bailable yan. Pero dahil sinabi niya na kaibigan niya si Lisa, si Marcos Jr., si Tambaloslos, wala. Siya ay pinalay. Ginrant siya ng bail. So, ang sinabi ko pa sa inyo yan, imbis na ikulong yan, binigyan pa ni Marcos Jr. ng PSG. Binigyan pa ng security. Ganon kahayop itong gobyerno ninyo. At ngayon yan, nakalabas yan. Hindi yan nakakulong. Nag-e-enjoy ngayon yan. Imagine ninyo, pinagtrabahuan ng mga matitinong kung sino man yung mga humuli dyan. Then, pinakawalaan. Pinakawalan dahil utos ni Lazo. Neverhilio Lazo. At what? Utos ni Lisa Ahas Araneta. Utos ni Kuting. Kitang-kita nyo naman, mga kababayan, kasama nila sa kanilang mga state visit. Then, supposedly, kung hindi yan nahuli ng mga taga-PIDEA, ay inappoint yan sa Bureau of Customs as chief, na papalit sana kay Yogi Filimon during that time. Pero dahil medyo nahiya pa ng konti itong mga putang inang Lisa at Marcos Jr. na to, kaya yung isang kawatan na si Rubio naman ang inappoint. Sa kasalukuyan, etong si Sayarot ay masayang nasa likod lamang siya, behind the scene ng gobyernong ito. Nakita niyo, mga kababayan, and also sa inyong kaalaman, yung humuli sa mga anak sa anak ni Remulla doon sa Kush, di ba? Sa Kush issue niya, pinagtatanggal yung mga humuli sa kanya. O yung iba pinagtatapon, yung iba tuluyan nawala na ng trabaho. At itong mga humuli dito, kaya Sayarot, mga kababayan, ay floating na rin. Tinanggalan na rin ng trabaho. Nakita nyo? Okay? So ang tanong, bakit nandiyan dyan si Halosos? Ba't siya nadawit? Balikan natin yung picture, pakita natin ulit. Baka magtaka kayo kasi paulit-ulit ko itong sinasabi. Okay? Bakit nandyan si Bullet Halosos? Kasi mga kababayan, habang sila, actually yung informer natin dito, isang bonggang-bonggang Richie Beachy. Okay, dyan sa Ayala, Alabang. Diba? I told you about that. So napag-alaman nila, syempre may mga marites, diba? Yung mga pangyayari, naggaganon. So nabulaga, itong mga taga-PIDEA, nung nakita nila na I think, syempre may naghabulan, diba? Nagpalit-palit pa yata ng sasakyan. From one car, lumipat sa Sayarot to another car, parang ganon na nangyari dyan. Then nabulaga, itong mga authorities natin na ang nagda-drive na ng sasakyan ay si Bullet Halosos. Kasi napag-alaman na sila ay magkakaibigan. Well,
Hindi lang I believe hindi naman nakasuhan si Halusos kasi hindi siya naaktuhan na siya ay nandodoon nagluluto ng pulburon or siya ay nakapangalan doon sa rental ng laboratory. So walang ganon. Kaya I believe hindi siya nasama sa kaso. Nag-drive lang siya. Pero para sa akin, once na nandoon ka, baka parang bigla-bigla ka nandoon, you're accessory of the crime. But again, sa administrasyon ni Kuting, lahat imposible. Lahat imposible ang mga illegal. Ang mga pulburon, mga palangga, kahit nahuli na, tatanggalin lang ng huli yung mga nagtatrabaho, din papalitan ng mga susunod sa kanila, susunod sa kanilang sa kanilang illegal activities. Nakita niyo mga kababayan? Nakita niyo ditong fight natin? Yung expose ko sa inyo, buhay ang kapalit nito. Gusto akong patayin ng mga hayop na yan. Alam nyo yan. Gusto akong gurgurin ni Lisa. Dahil nga, dito sa mga expose na ito, lalo na yung expose ko sa inyo na siya ay kasabwat sa kidnapping sa Turkey. Pero ni isang mainstream media, wala. Eto, nakita nyo na. Yung kapapasok lang, balikan nyo po dahil may pinakita akong video. Nakita kung paano abusuhin ni Virgilio Lazo ng PIDEA chief ang mga tauhan niya, ang batas. Nagkandamatay itong mga trabahante dyan sa PIDEA dahil inaatake sa puso, inililipat, inilalayo sa kanilang pamilya. Gaano kasakit sa pamilyang Yaptangco na mabawian ng buhay ang kanilang ama. At bata pa si Alvin Yaptangco. Google nyo. Gaano kasakit sa isang asawa, sa isang ina, sa isang anak dahil hindi lang sa bulaklak na hindi nabili, na inutusan ng grupo ni Lazo na bumili dahil wala namang binigay na pera, ay sinisante at inilipat sa malayong lugar at inilayo sa kanyang pamilya. Gaano ka-demonyo ang pamunuan ni Marcos Jr.? Gaano ka walang hiya? Nalagpasan nila si Satanas. Diba? Parang magre-retire na yata si Satanas at papalitan na ng mga buwaka ng inang ito. Ito ba ay gawa-gawa lang ni Marlica? Meron tayong boses na pinarinig kay Lisa. Meron tayong video na pinakita sa inyo. Doon po sa mga kapapasok lang. Ipopost natin to ng separately. Alright? Doon, ganito ka abusado. Kaya, di ba sabi ko, you have to speak up. Imagine nahuli na, pinakawalan pa. Kasi, ang misyon ng gobyerno ni Marcos Jr., huwag ka gumawa ng tama. Dapat maging kasabwat kanila sa pagluto ng pulburon, sa pag-export, import ng pulburon, pagnakaw, pagkidnap, lahat na. Nasa dilubyo na ang Pilipinas. Ayan. Congress, Senado, putangin na niyong lahat. Mga hinayupak kayo. Andyan yung video na ang PIDEA chief na inappoint ni Lisa Tanas ay ng dibdib ng bugbog ng kaawa-awang PIDEA employee at indirectly kinitila ng buhay si Alvin Yaptangco. I hope, rest in peace, sir. But I know, the family, yung pamilya ay hindi kailanman maaalis ang kanilang puot dahil itong PIDEA na ito, ang gobyernong ito na supposedly ay sandigan nila. Diba? Sandigan, ang gobyerno ay sandigan ng tao. Imagine mo, for 20 years, mga kababayan, nagtrabaho siya, naglingkod siya, dahil lang sa kajutahan ni Lazo at ng kanyang mga kasabwat dyan sa PIDEA, hindi lang nabili ang bulaklak na pinabibili, tinanggalan ng trabaho. Anong klaseng hayop ang mga ito, mga kababayan? Okay? Napakawalang hiya talaga itong mga okay? Mga hinayupak na mga tao ni Kuting. Okay. So ngayon, yung isa pang kasabot ni Lazo, itong si Marla Galvan. Okay? Ito pa yung sinasabi ng bata, yung sa sulat kanina, na OIC Finance, na tinalaga ni Lazo, yung yung Marla Galvan. Kasi nga, may ambisyon din siyang i-promote na direktor. Kaya pala, ito siya ang nagsumbong kay Lazo na walang biniling bulaklak si Alvin. Mga hayop kayo. Hindi pa kayo kinuha ng dilubyo? Imagine nyo, mga kababayan, bakit ako galit? Hindi ko naman pamilya itong mga biktimang ito.
Pero yung injustice na ginagawa, nagsumbong-sumbong ka pang bigaon ka, ha? Marla Galvan, OIC Finance, magkano mga ninanakaw mo? Manatutulog pa ba kayong hayop kayo? Nakagurgor kayo ng isang tao, sinira niyo pamilya, dahil sa bulaklak. Pag nakita ko kayo, papalundukin ko kayo ng isang ng tunituladang bulaklak eh. Yung may tinik. Mga hayop kayo. Pati kipay mo. O yung, anyway, mga kababayan. Nilalatag ko lang sa inyo. I'm telling you, wala pa yung loto, PCSO, na bulag, pipi at bingi si Marcos Jr. Teka muna, mga kababayan. Lumabas na ba yung hayop? Di ba may bukol mga putang ina? Lumabas na ba yung hayop? Nagpakita na ba? Well, Saturday, Sunday, nag-i-enjoy ngayon. Yung bulaklak po para sa patay, sabi ni Pascuala Limotok. Inutusan si Alvin Yaptangco na bumili ka ng bulaklak kasi dadalhin sa COA. I don't know, hindi naman binanggit kung sino yung namatay doon. So wala naman binigay na pera. So kaya hindi siguro nakabili si Alvin. You know what? Even yung ating mga police or mga taga-PDEA or kahit sinong tao, di ba? Hindi mo naman masabi yun kung may pera o wala eh. Walang pang abono. Minsan sa dami ng problema nila na ginagastusan nila or something. Wala pa lang laman yung wallet nila, walang laman yung credit card. 'Di ba? Tapos ano nga naman maibibili ng bulaklak? Baka nahiya lang siya magsabi na wala siyang pang-abono during that time. Wala siyang pera, nabitbit kaya hindi niya nadala ang bulaklak, ay nabili ang bulaklak. So dahil lang sa hindi siya nakabili ng bulaklak, na wala naman kayong binigay na pera para pambili ng bulaklak, na mga hinayupa kayo, tinanggalan niyo ng trabaho at inilipat ninyo sa malayong lugar? Si mga palangga, si WD, aware na expose na sila, ang 90% of the entire Filipino citizen. Again, nasa inyong mga kamay, mga palangga, nasa inyong mga bosses. Mia Pochi, thank you so much. The end is near, sabi ni Michelle Mercado. Alam mo, grabe. Nakita nyo na, kaya dun sa mga hindi nakaintindi about Mark Anthony Sayarot, alam nyo na ngayon. May PSG pa po yan. Nakakapag-party-party pa yan, nagtatago lang sila nila Lisa Smugs. Baka magkakaklase pa sila nagpupulburon. Baka tuloy-tuloy pa nga ang kanilang manufacturing of pulburon. Kasi nga, non-bailable yung case niya, nakalaya. Pinagtatanggal lang, nahuli sa kanya. Floating ng iba. See? Nasaan ang hustisya? Ano, Marcos Jr. pa kayo? Hindi pa kayo nagigising? Ha? Mga syunga pa rin kayo? Well, yung mga trolls hindi yan magigising kasi bayad sila. Ganito kayo babuyin ng presidenteng ito? Sindikato, thank you palangga. Ganito kinikilitil ang buhay, kinikidnap kayo. Etong mga law enforcement natin na may mga magigiting, matitino. Hindi naman lahat ng mga law enforcement, mga officers natin ay katulad ni Lazo, katulad ni Acorda, katulad ni Browner. Marami tayong mga high-ranking officials at simula sa mababa na nandiyan sila para maglingkod, para magsilbi, tapos papatayin nyo lang. Ha, Lazo? Gaano kasakit kung kapatid ko to o asawa ko na, kunyari, ito ang nangyari sa kanya na dahil sa bulaklak, ginorgor nyo indirectly, in-stress nyo yung tao, inilipat nyo, tinanggalan nyo na ng trabaho. Anong klaseng demonyo kayo? Ha, Lisa? Ito, Marcos Jr., appointees mo ito. Appointees mo mga inayupak na ito. Ikaw, DOJ, lahat kayo magkakasabwat. Magbabayad kayong lahat sa taong bayan. Sabi ko nga, kung may kulam lang, kung epektibo lang ang, kulam, ay matagal na kayo natunaw lahat sa bunganga ko pa lang. Mga kababayan. Ganon kalupit ang ipinapakita ko sa inyo. So ulit natin, si Atty. Delgado, wala na po. Tignan mo, lawyer na ito. Hindi siya makalaban dahil baka gurgurin siya. Sa Pilipinas, lawyer na binibdibdiban dahil lang sa traffic situation. Hindi ko tutusin na ang may mali si Lazo. Bakit siya nakatingtenga doon? Nakita niyo ba sa video? Bakit ka nakatigil doon? Daanan yon, hindi naman parking space yung putang ina ka. Hayop kang bayag mo Kasing liki ng butiki katulad ni Kuting. PDEA chief ka? Baka isang jampal lang kita, bagsak ka na Hayop ka
Ha? Nakita ka, huling-huli ka. Ano ba naman yan kung matino kang taong gobyerno, which is hindi ka matino, nakaharang ka, paano nga naman papasok si Delgado doon? Nilagay mo sa peligro ang buhay niya, buhay ng mga motorista. Nilabag mo ang batas, jutang generes ka, nang dibdib ka pa, nang tuwa ka pa ng barel, nang duro ka pa. Saan kayo, saan pa kayo galing? Sino ba ang Panginoon nyo? Demonyo? Okay? Yun na nga, palangga. Sinabi ko kanina, si Lazo na yan ay ipinalit doon kay Wilkins Villanueva. Right after na nahuli ang anak naman ng Remulla na nag-import, okay, ng Mary Jane, okay, papuntang Pilipinas. See that? Hindi pa kayo naniniwala? Oh, Maharlika, gawa-gawa lang ni Maharlika. Mga ulol. Gawa ko yan? Ano ako? Talo ko pa ang Panginoon kung kaya ko gumawa ng ganyan. Diba? Talo ko pang yung boses ni Lisang Bigaon, nakasabwat sa kidnapping. Nasaan na mga mainstream media mga halangang kaluluwa? Nasaan kayo mga hayop kayo? Fourth Estate kayo? Nasaan kayo? Walang gustong mag-ulat? Ayan yung video na yan. Nagme-message nga kayo sa akin tungkol sa interview ng mga tanim-tanim kaso. Well, may mga nag-message sa akin. I will reveal their name, their station later siguro. May nag-message sa akin po, marami dahil maraming sikat na sikat ako ngayon sa sa buong dyaryo, sa buong mainstream media about sa tanim kaso ni Lisa. So marami pong nag-approach sa akin, not really marami. Isa lang pala yung nabasa ko. I don't know, baka saan sila pumunta ng email. Na gusto nila ng aking comment. So, ang sabi ko, ngayon narinig niyo ako, magpapa-interview ako, pero live. So you cannot twist my answer. I challenge all of you. Gusto niyo ako mag-comment doon sa mga tanim kaso ni Lisa Ahas? Antayin niyo ako, magwawagi kayo. Antayin niyo mga buwaka ng ina. Gusto niyo ako interviewin live via satellite, walang cut, so you cannot edit my statement. That's my challenge. Ayoko na mga sulat-sulat, chuchu-chuchu. Maghihirap ako. Yung bunganga ko na iharap ko sa inyo. You want to interview me? Live. Kasi para hindi nyo matwist ang aking sagot. Yan ang gusto kong parating sa inyo. Maria Moreno, salamat sa boses mo, Madam Maharlika. Maraming tulong sa aming mga mahihirap. Sorry, ito lang ang kaya ko. No worry, palangga. Thank you so much. Diba? Anong gusto nyo? Gusto nila ako sumagot? Yeah, lahat ng istasyon gusto nyo ko interviewin? Live. Not recorded. Live. Sasagutin ko kayo lahat. Alright. Mama Mary, full video. Yeah. Timberland, thank you so much. Ping Dayok, how are you, palangga? Abangan ko yan pag pumayag sila sa live. Yeah. Message kayo eh. That's ayaw yung sumagot. Sinagot ko kayo. Oh. Di live natin. Para fair and square. I will fight. Fair and square. Hindi ako maatras sa laban, tandaan ninyo. Mapapisikal man. Kahit anong laban, hindi ko naatrasan. Aha. Akala nyo, hindi pa pinapanganak. Okay? Hindi pa pinapanganak ang magpapasindak sa akin. Okay? Pag lumaban lang kayo ng harap-harapan, wag lang patraidor. Wag lang si Lisa, okay, magdagdag ng mga hitman para pagurgur ako. Di ba, na-report ko na yan eh. Sabi ko, na-report ko na sa FBI. Kasabwat ka na, Lisa. Imagine mo, kasabwat kang hinayupak ka. Mastermind ka ng sindikato. Tapos kayo mga media. O, di ba? Ang gusto niya, Maharlika. Naku, kasuhan na si Maharlika. Makukulong na. Nye. Saan niyo ako ikulong? Ikulong ako sa mga bisig ng aking mga palangga. Di ba? Naku, Maharlika na. So, may meron naman sila mga rehas, di ba? Don't worry about me, palangga. I can churba them. You know? Kaya nating junggulin ng mga pagbumuka ng mga hinayupak na yan. Lahat yan. Kung lumaban nga lang ng parehas mga yan, mga palangga, pati si Lasso. Lasso? Wag lang patraidor. Kasi pag patraidor ang laban, wala namang laban yung mga, wala namang kaming laban yan. Pero ikaw, Lasso, polis ka, yung itlog mo, isang pitik ko lang yan eh. Walang baril-baril. Kamao sa kamao. Oh. Lahat kayo, pagbulin ko kayo eh.
Buwisit to mga to. Pagjuhulin ko yun, yung mga itlog yung kasi laki ng butike. Anyway, mga kababayan, it's just so sad. I hope ipakalat po ninyo ang, sabi ni Sandra, si Jessica So, tahimik. Dati galit na galit kay Bangag. Ayun na nga. So, ipakalat ninyo yung video. Anyway, I will post it separately. So, you can grab it, share. Kasi kailangan malaman ng bayan kung gaano kababoy, gaano ka-abusive of power ang mga inupo ni Marcos Jr. At you, kongresistas, mga senador, mga hanayupak kayo. Ano? Bakit ayaw niyong imbestigahan si Lasso in aid of legislation? Ayaw niyong karayin si Lisa in aid of legislation. Ang pagiging kasabwat ng DFA, kasabwat nila sa pagkidnap sa mga minor de edad. Pulburon admin, you have to speak up, get up. Kayo dyan na mga militaring, mga bruskong, mga palanggako, kailangan nyo nang magsikilos, mga sir, mga ma'am. Tama na dahil sa susunod kayo nang itatapo ni Lisa, kayo nang itatapo ni Kuting. Imagine niyo nag-aral kayo, nagpakahirap kayo sa inyong mga training, inagalagaan niyo inyong mga karir, bababuyin lang kayo ng pulburonic admin, lahat ng mga kasabwat nila. It's not fair. You have to get up. Ako, I'm fighting for you. Kahit kapalit ko ay kapalit nito ay buhay. Ano bang mapapala ko dito? But I can't help it but to fight for what is right. Hanggang sa huling hininga ko, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang buwaka ng inang pulboronic government na ito at lahat ng mga demonyong nagpapahirap sa mga kapwa ko Pilipino sa ating bansa. This is your Fair Lady Maharlika. See you next time.